Sa isang maliit at tahimik na baryo sa gilid ng bayan, nakatira si Aling Rosa, isang 55 taong gulang na tindera ng kakanin. Kayumanggi ang kanyang balat, sunog sa araw, at payat ang pangangatawan dahil sa araw-araw na pagtitinda sa palengke. Matagal nang pumanaw ang kanyang asawa. Mula noon, mag-isa niyang pinalaki ang kanyang 2 anak, si Junie, 7 taong gulang, at si Lara, 5 taong gulang. Sa bawat umagang siya'y nagluluto ng kutsinta at sapin-sapin, tahimik ang kanyang dasal. Hindi para yumaman, kundi para mabuhay. Panginoon, basta't may makain ng mga bata, sapat na po iyon. Isang hapon, matapos ang maghapong pagtitinda, pauwi na si Aling Rosa. Kaunti lamang ang kanyang kita at sa bayong niya'y may natitira pang ilang piraso ng kutsinta. Iyon na lamang ang nakalaan para sa hapunan ng kanyang mga anak. Habang naglalakad siya sa isang makipot na daan, napansin niya ang isang matandang lalaki na nakaupo sa ilalim ng puno ng mangga. Mahigit 85 taong gulang, kulubot ang balat, payat, at halatang matagal nang walang kain. Inay, maibibigay ka bang kahit kaunti? Kanina pa akong hindi nakakakain. Napahinto si Aling Rosa. Tumingin siya sa kanyang bayong, saka sa mukha ng matanda. Sa sandaling iyon, nagbanggaan ang gutom ng kanyang mga anak at ang gutom ng isang estranghero. Saglit siyang nag-alinlangan. Ngulit, nanaig ang kanyang puso. Iniabot niya ang kutsinta. Tay, hindi po ito marami, pero sana'y makatulong. Tinanggap ng matanda ang pagkain. Habang kumakain, tila nagbago ang kanyang anyo. Ang pagod ay napalitan ng katahimikan at ang kanyang mga matay lumiwanag. Hindi lahat ng may kaunti marunong magbigay. Mula sa kanyang lumang supot, inilabas niya ang isang plato na kulay ginto, makintab, at tila may sariling liwanag. Ay, Tay, hindi ko po ito maaaring tanggapin. Hindi ito ginto ng kayamanan. Ito'y ginto ng kabutihan. Ibinigay niya ang plato. Kapag ginamit mo ito para sa pagmamahal, hindi ka pababayaan. Kapag ginamit mo ito para sa kasakiman, mawawala ang biyaya. Pagkurap ni Aling Rosa, wala na ang matanda. Sa pag-uwi ni Aling Rosa sa kanilang payak na kubo, sinalubong siya ng mga matang nag-aasam at tiyan na kumakalam. Ang kanyang mga anak, sina Junie at Lara, ay nakaupo sa hapag, naghihintay ng kahit kaunting pagkain. Ina, may ulam po ba tayo? Napatingin si Aling Rosa sa gintong plato na tangi niyang dala. Wala nang iba. Ang katahimikan ng kubo ay tila naging bigat na bumabalot sa kanyang puso. Ngunit sa halip na panghinaan ng loob, siya'y lumapit sa hapag. Sa kanyang mga labi ay bumigkas ng taimtim na panalangin. Panginoon, kayo na po ang bahala. At sa isang iglap, parang bulong ng hangin na nagdala ng biyaya, ang plato ay napuno ng mainit na kanin at masarap na ulam, usok na nag-aanyaya ng kasaganaan. Ang hapag na kanina'y tigang
ay ngayoy nag-uumapaw ng pagkain, sapat para sa kanilang tatlo. Ina, ang dami po. Napaiyak si Aling Rosa, hindi dahil sa gutom, kundi sa himala ng awa. Niyakap niya ang kanyang mga anak, mahigpit, puno ng pasasalamat. Hindi ito mahika, mga anak. Ito'y awa. Awa ng may kapal na hindi kumukupas. At sa gabing iyon, ang kanilang hapag ay naging saksi sa pag-ibig ng Diyos. Isang himalang hindi nakikita ng mata, kundi nararamdaman ng puso. Kumalat ang balita tungkol sa gintong plato. May mga taong nagtanong, may mga taong nag-alok ng pera. Ngunit tumanggi si Aling Rosa. Hindi ito para ibenta. Ito'y biyayang ipinagkatiwala lamang. Isang gabi, may nagtangkang magnakaw ng plato. Ngunit nang subukan nilang gamitin ito, ang laman ay naging abo. At doon nila nalaman, hindi sila karapat-dapat sa biyaya. Isang gabi, napanaginipan ni Aling Rosa ang matanda. Rosa, pansamantala lamang ang plato. Ang tunay mong yaman ay ang puso mong marunong magbigay. Kinabukasan, nawala ang gintong plato. Ngunit sa halip na malungkot, ngumiti si Aling Rosa. Salamat po. Sapat na po ang aral. Lumaki sina Junie at Lara na masipag at mababait. Si Aling Rosa ay nanatiling tindera ng kakanin, hindi mayaman ngunit marangal. At sa baryo, ikinuwento ang alamat ng gintong plato. Hindi dahil ito'y gawa sa ginto, kundi dahil minsan may isang inang piniling magbahagi kahit siya'y kapos. At doon dumating ang tunay na himala. Ang biyaya ay hindi ibinibigay sa pusong sakim, kundi sa pusong handang magbigay kahit kaunti na lang ang hawak.